Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Biker sa Cabanatuan City, patay sa pamamaril. Mga kemikal at gamit sa paggawa ng mga paputok na kumpiska ng otoridad sa Dagupan City. Bawas presyo sa produktong petrolyo nakaamba bukas. Magkano kaya? At kumakalat online na bawal daw mag-Christmas party sa mga eskwelahan. Hindi yan totoo ayon sa DepEd. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Kakulangan sa supply ng iba't ibang isda nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dumarayo pa sa ibang lugar ang mga negosyante para makapag-angkat ng ibebentang sari-saring isda sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Halos 2 oras na naghihintay ang mga tindera ng isda sa pagdating ng mga mangingisdang pumalaot sa Labrador, Pangasinan. Kukonti ang mga huling isda. 50 kilo ng sari-saring isda ang target na mabili ni Aling Jean para may pangbenta sa Dagupan City. Konti pa po. Opo. Kaya apektado ba ang presyo, ma'am? Opo. Dahil sa kakaunting supply ng iba't ibang isda, tumaas ang presyo nito. Medyo tumaas lang siya konti, ma'am. Siyempre, mahina ngayon ang paghuli ng isda. Sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, ilang linggo na rin kukonti ang supply ng iba't ibang isda na nagresulta sa tuloy-tuloy na taas presyo. Yung bayaw ko po nabiyahe pa po sa ibang lugar para bumili ng isda. Kasi wala po talaga dito. Sa ngayon, nasa 280 pesos ang kada kilo ng hasa-hasa. Nasa 550 pesos naman ang kada kilo ng pampano. Habang nasa 350 pesos ang talakitok. 380 pesos naman ang per kilo ng bisugo. Nasa 450 pesos naman ang per kilo ng tanige at malaga. Habang nasa 170 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng bangus. Ayon sa Sinag, kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon sa Luzon, posibleng bumalik sa normal ang supply ng sari-saring isda sa mga susunod na linggo. Kasunod nito, ang bahagyaring pagbaba sa presyo ng isda. Konti pa lang, siguro mag-normalize kung yung mga sari-sari start, mga 1 week from now kung okay well. Chris, ayon sa mga negosyante, kahit pa dumami ang supply ng isda sa mga susunod na linggo, ay asahan pa rin daw ang mataas na presyo dahil sa inaasahang mataas na demands ngayong nalalapit na holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Beep, 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 mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may 20 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. May 60 centavos naman na taas presyo sa kada litro ng diesel. Ang bagong rollback sa gasolina ay kasunod ng 7 magkakasunod na linggong taas presyo. Ika-5 linggong taas presyo naman yan sa diesel. Habang sa kerosene, epektibo na bukas ang 1 peso and 30 centavos na taas presyo kada litro. Matapos ang ilang linggong price freeze dahil sa mga bagyong Tino at Uwan. Mga residente sa barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan muling nabulabog dahil sa insidente ng pambabato sa kanilang bahay. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Pinagbabato na naman ng mga hindi pa matukoy na sospek ang mga bahay ng mga residente sa Sitio Riverside, Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Nitong buwan lang ng Oktubre, unang nagreklamo ang mga residente dahil sa insidente ng pambabato sa kanilang mga bahay. Natukoy ang sospek rito at kinausap na rin ng mga otoridad noong October 28. Pero pagkaraan ng ilang araw, muli na namang pinagbabato ang kanilang mga bahay. Pupuring po kasi sa pagtulog namin kasi pag nakaano na po kami, bigla pong may lumalagabog. Kaya nakakaano rin po kasi nakakaano po sa pagtulog talaga. Sa videong ito, maririnig ang pagbagsak ng mga bato sa bubong ng mga bahay. Ang salamin ng bintanang ito basag dahil sa pambabato.
Galit din ang naramdaman ni Nanay Shirley dahil natamaan ng bato ang 16 anyos na anak niya. Tapos yung pagka nung bato, tumalbog doon sa pintuan kaya siyang natamaan doon. Nagagalit din ako, gusto kong sumugod pero late na yung nasabi niya na sa akin. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad para makilala ang sospek sa huling insidente ng pambabato. Sa ngayon, pinaigting ang pag-iikot ng Barangay Council katuwang ang pulisya mula alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Mag-i-start sa mga 7 o'clock, ganun. 7 o'clock, maaga pa naman ako. 7 o'clock. Kung minsan, aabot ng pangalawang pambato hanggang 3, hanggang 4. Aabot ng mga 10 o'clock, ganun. May proposal na rin daw ang barangay na pondohan ang pagkakabit ng mga bagong CCTV upang makatulong sa seguridad ng barangay. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Lumubog at nagkabitak-bitak ang bahagi ng isang kalsada sa Peña Blanca, Cagayan dahil sa pag-ulan. Hindi na muna pinapadaanan sa mga motorista ang kalsadang yan sa Barangay Kibal dahil sa lalim ng pagkakalubog. Para madaanan ng isang lane, pinabuhusan na ng graba ang kalsada. Tingin ng mga otoridad, hindi maganda ang kalidad ng pagkakagawa sa nasabing kalsada. Sa official statement ng DPWH Cagayan 3rd District Engineering Office, sinabing ang insidente ay sanhi ng pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Nagsasagawa na umano ang ahensya ng Rapid Assessment at Rehabilitation Plan upang maisaayos ang kalsada. Gagawa rin sila ng geotechnical study para masuri ang kondisyon ng lupa at maiwasan ang kahalintulad na insidente. 5 dam sa Luzon ang nagpapakawala ng tubig. Tig-3 gates ang nakabukas sa Angat at Ipo Reservoir sa Bulacan. Tig-1 gate naman ang nakabukas sa Ambuklao at Binga Reservoir sa Benguet. At isa rin sa Magat Reservoir sa Isabela. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dead on the spot ang 52 anyos na lalaking biker ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Maharlika Highway, Barangay Di Carma, Cabanatuan City, bandang alas 5:30 ng umaga noong Sabado. Base sa investigasyon ng mga otoridad, sakay ng kanyang bisikleta ang biktima nang bigla na lamang siyang pagbabarilin ng sospek na nakasuot ng helmet at jacket sakay ng motorsiklo. Nang bumulagta sa kalsada ang biktima ay mabilis na tumakas ang sospek. Ayon sa mga driver ng mga nakapilang tricycle malapit sa crime scene, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila bago makitang bumulagta sa kalsada ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kasabay ng pagsasagawa ng Opland Bakod at manhunt operation laban sa sospek. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Mga kemikal at gamit sa paggawa ng mga paputok na kumpiska ng otoridad sa Dagupan City. Narito ang report. Iba't ibang gamit at kemikal sa paggawa ng paputukan na diskubre ng otoridad sa isang abandonadong barong-barong sa Sitio Bukig, Bacayao Norte, Dagupan City. Posible raw na gagamitin ng mga ito sa paggawa ng paputok ngayong nalalapit na holiday season. Nakita po sa area yung isang shanty na merong mga chemicals, materials na ginagamit po sa paggawa ng firecrackers po, ma'am. Inaalam pa po ng ating mga membro ng ating City Intelligence and City Investigation Office po yung pagkakilala ng pagmamayari ng shanty, ma'am. Malaking tulong para sa PNP ang pakikipagtulungan ng taong bayan sa pagre-report ng mga iligal na paggawaan ng paputok. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DCPO sa mga barangay officials para mamonitor kung merong mga gumagawa ng iligal na paputok sa kanilang mga lugar. Huhuling nga yung mga gumagawa. Kasi bawal, madidisgrasya pa yung bata. Yun lang, mamamatay pa yung bata. Saka yung mga kapitbahay, delikado.
Oo, tapos masusunog pa. Samantala, sinampahan na ng DCPO ng kasong paglabag sa RA 7138 o ang batas na nagre-regulate sa pagbebenta, pagmanufacture at pamamahagi at paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices ang operator ng iligal na paggawaan ng paputok na sumabog kamakailan sa Barangay Tabeng. Last week po ay nakapag-file na po ng kaso ang ating tanggapan po. Laban po dun sa operator po. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, para sa mga estudyante at magulang, hindi po totoong ipinagbabawal na ang pagkakaroon ng Christmas party sa mga paaralan. Sabi ng Department of Education, peke ang kumakalat na post na tatanggalin na ang mga Christmas party sa mga eskwelahan. Nilinaw ng DepEd na wala silang inilabas na anunsyo tungkol dito. Para tiyak na tama ang impormasyon, bumisita lang sa official social media accounts at website ng DepEd para sa kanilang updates. Presyo ng mga lokal at imported na prutas sa ilang pamilihan tumaas ilang linggo bago ang holiday season. Alamin sa report. Halos pikit mata na lang daw na bumibili ng prutas ang ilang mamimili sa mga Aldan Public Market. Nagtaas pa raw kasi ang presyo ng ilang prutas ngayong nalalapit na ang holiday season. Okay pa naman pero as much as possible sana mas bumaba. Para happy ang Christmas. Dahil sa naging pinsala ng Bagyong Uwan sa Luzon, bumaba ang supply at tumaas ang presyo ng mga lokal na prutas ayon sa Sinag. Sa pwesto ni Aling Alicia, halos wala kaming makitang lokal na prutas na binebenta rito. Ang presyo ng saging mula Davao at Isabela, nagkakahalaga ngayon ng 70 hanggang 80 pesos kada kilo, na dati raw ay nasa 50 to 60 pesos. Ang mangga umabot na sa 180 pesos kada kilo ngayon. Tumaas din ng 500 pesos ang presyo ng kada kahon ng mga imported na prutas mula sa mga supplier tulad ng peras at mansanas. Gayon din ang mga imported na orange na 3 for 100 pesos na mula sa 20 pesos lang kada piraso. Continue naman yung supply natin, kaya lang yung presyo medyo mataas lang, tumataas lang. May araw na meron, may araw din na matumal. Ganun. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang malaking pagbaba sa supply ng mga local fruits ang naging dahilan ng pagtaas sa presyo. Maaring magkaproblema rin daw sa supply ng mga lokal na prutas sa papalapit na holiday season. Wala pa. Yung recovery ng natin matagal pa Siguro mga March, April pa. Gayunpaman, sapat naman daw ang supply ng mga imported na prutas kung sakali mang tumaas ang demand sa darating na Pasko at Bagong Taon. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Kilabutan na kayo mga kapuso! Dahil muli na namang magpapatindig ng balahibo ang KMJS Gabi ng Lagim. But this time, sa big screen. 3 true-to-life stories ang tampok sa pelikula. Gaganap si Jillian Ward sa kwentong Sanib. Si Miguel Tan Felix ang bida sa Pochong. Si Elijah Canlas naman ang gaganap sa mythical creature na Berbalang. Ayon kay Miguel Tan Felix, hindi lang ito basta pelikulang nakakatakot dahil meron itong social relevance at aral sa bawat kwento. Ang Pochong ay sumasalamin sa mga kahirapan ng mga OFW. Ang Sanib ay tumatalakay sa mental health at ang Berbalang ay tungkol sa mga abuso sa kapangyarihan. Mga kapuso, ihanda na ang popcorn dahil mapapanood nyo na sa mga sinihan sa Miyerkules, November 26, ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Mga kapuso, lalo pang lumalapit sa lupa ang bagyong Berbena na malapit na maglandfall sa bahagi ng Caraga Region. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Bayabas, Surigao del Sur. Nakataas ang signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands at mainland Masbate. Sa Visayas, signal number 1 din sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Signal number 1 din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur,
Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental at northern portion ng Bukidnon. Sa latest track ng Pag-asa, matapos ang landfall o pagdikit ng bagyong Verbena sa Caraga Region, ngayong hapon, tatawirin nito ang Visayas at northern portion ng Palawan. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Lalaking nagja-jogging lang sa Dyke Road sa Mangaldan, Pangasinan na biktima ng basag kotse modus. Tutukan sa report. Nagjogging lang daw sa Dyke Road na bahagi ng Barangay Palwa, Mangaldan, Pangasinan ang isang residente nang maabutan na nitong basag na ang salamin ng kanyang sasakyan. Pasado alas 7 na ng gabi nang madatnan nitong basag ang salamin ng sasakyan na agad naman niyang itinawag sa barangay. Actually, yung pagkakalam ko doon, siguro naglagay siya ng bato sa kamay niya, tapos yung nilagyan niya ng mga t-shirt, mga ganun, para hindi lang tutunog. Kasi pagka ganun, pag gaginan mo, tutunog yung yung window niya. Sa lugar na ito, iniwan ng biktima ang kanyang sasakyan na ayon sa mga residente, bagamat may solar lights, ay madilim daw na bahagi ng dike. Dahil dito, agad na nag-roving ang mga barangay officials at tanod. Ngunit bigo na silang mahuli ang sospek. Natangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang humigit kumulang 5,000 pisong halaga ng pera ng biktima, ngunit hindi naman daw tinangay ang mga naiwan nitong cellphone at iba pang gadget sa kotse. Ay hindi po ito na i-report sa amin. Kaya po kami, upon nag-gain po namin information na to, immediately po nagpa-dispatch ako ng mga intelligence officer natin. Pinapalala po natin na sana po mga ganung insidente ay ipaabot po sa ating kapulisan. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang biktima. So far, nung nalaman po namin yung may lead na kami na suspect na sinusundan. At ngayon po, hinahanap po namin siya para po matanong kung sa mga panahon na yun, kasi po yung according sa mga witness, may nakita nga po siya sa lugar na yun. Pinag-iingat ng otoridad ang mga motorista na lagi pa ring isecure ang kanilang mga sasakyan at hanggat maaari ay iwan sa matao at maliwanag na lugar. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Sa isang press conference kaninang umaga, sinabi ng DILG na sumuko si DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. 7 ang naaresto ng PNP at NBI. Sa ngayon, nananatiling at large ang 8 iba pang akusado at pinaniniwala ang nasa abroad ang 4 sa kanila. Kabilang dyan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Payo ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba pang akusado kaugnay sa issue ng flood control, sumuko na sa mga otoridad. Dagdag ni Pangulong Marcos, sumuko na lang sila para masagot ang mga alegasyon. Muling idiniin ng presidente na walang special treatment para sa mga akusado. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo. Umabot sa mahigit 900,000 pesos ang halaga ng iligal na droga na nakumpiska sa magkahiwalay na anti-drug buy-bust operation sa Nueva Ecija. Target sa operasyon ng isang dating pulis at isang barker. Unang naresto sa Zone 5, Barangay Santo Tomas, San Jose City, ang 43 anyos na barker, residente ng Pasay City. Nakuha mula sa sospek ang 6 na sachet na naglalaman ng shabu na may timbang na 57.66 grams at nagkakahalaga na mahigit sa 300,000 pesos. Nakuha rin mula sa kanya ang 1,500 pesos na marked money. Kasunod sa Barangay Rizal, sa bayan naman ng Santa Rosa, Nueva Ecija.
ang 44 anyos na dating pulis at kabilang sa high-value target ng PNP. Nakuha mula sa kanya ang 3 plastic sachet ng shabu na nasa 75 grams at nagkakahalaga ng mahigit sa 500,000 pesos. Nabawi mula sa sospek ang ginamit na budol money. Wala pang pahayag ang mga sospek na nakapiit na at sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Mga estudyante nabigyan ng kaalaman kung paano umiwas sa iligal na droga. Narito ang report. Nagbigay ng lecture ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Calasiao Comprehensive National High School sa Pangasinan. Kasama sa mga nagbigay ng kanilang mensahe ang mga kawani ng DILG, HPG, PNP at NAPOLCOM. Umiikot ang pamunaan ng PDEA sa iba't ibang eskwelahan sa Region 1 upang magbigay ng kaalaman ukol sa masamang dulot ng paggamit ng iligal na droga. Na kayo ang pag-asa ng ating bayan, kaya dapat hindi tayo nasasadlak sa iligal na droga. Amen! Huwag niyong bibigyan ang iyong mga magulang na sa darating na panahon kayo ay magiging addict o magiging drug dependents. Ipinakita rin sa mga estudyante ang iba't ibang klase ng ipinagbabawal na gamot na dapat iwasan. Ipinamulat din sa mga estudyante ang epekto ng pagkalulong sa iligal na droga na maaaring ikasira ng kanilang buhay. Noon po, importante po yun para po, hindi po tayo maligaw ng landas at alam po natin yung, alam po natin yung maging epekto po noon sa buhay po natin. Namigay rin ng kaunting regalo, pagkain at Biblia sa mga estudyante. This is a big help to our kids, hindi lang yung sa gift na binigay nila, but most importantly, doon sa mga information that would give our students yung knowledge and would enable them to have the right decisions in life. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Isang Pinoy, kakolab ang NBA team sa pagdidisenyo ng jersey at iba pang merchandise ng Phoenix Suns. Silipin sa report. Bahagi ng selebrasyon ng iba't ibang kultura sa NBA, ang taunang Filipino Heritage Night na ginaganap sa iba't ibang US states. Ngayong taon, extra special ang celebration sa Phoenix, Arizona. Bawat ticket buyer kasi may matatanggap na Filipino-inspired jersey at ang nagdisenyo, isang Pinoy rin. Meet Joven Bautista, na mas kilala sa kanyang artist name na Gory. 7 years old ako, nahilig ako sa basketball. Tapos, nahilig din ako sa anime. Yung Slam Dunk na anime, tungkol sa basketball siya. Actually, yung pangalan kong Gory, dun siya galing. Nang lumipat sa US noong 2017, sinikap pa rin ni Joven na ipagpatuloy ang kanyang karera sa sining. Dahil sa kanyang street art na may signature na gorilla design. Napansin ng Phoenix Suns ang kanyang mga obra. Kakulab ang NBA team. Ibinebenta na ang kanyang design sa merch store ng Phoenix Suns. Nung una, hindi pa ako naniniwala eh. Kasi sa Instagram na lang ako minessage nung mismong parang manager nila, ganun. Kala ko scam pa eh. Tapos parang chinek-check ko na yun, legit pala. Ang sumunod niyang project, isang Filipino-themed Phoenix Suns jersey na pinag-iisipan at siniksik ng mga detalyeng pasok sa Filipino culture. So meron ditong Rizal, Magellan Cross, Lapu-Lapu. Meron din dito yung jeepney. Dito na si Bonifacio, Quiapo. Siyempre yung aking logo. Tapos yung Phoenix Suns logo, Sultan Kudarat. Sa kabilang side naman, meron ditong yung motor. Tapos parang umulit lang din yung sa kabilang side. Tapos, siyempre nilagay ko din dito yung Philippine map. Tapos, instead na 3 stars and a sun, nilagay ko 3 stars and the suns. Isang pambihirang pagkakataon din daw na parehong Phoenix Suns at San Antonio Spurs may players na may dugong Pinoy. Si Jalen Green para sa Suns at si Dylan Harper naman para sa Spurs. Paniguradong masaabangan daw ito ng lumalaking Pinoy community sa Phoenix, Arizona. Martin Javier, One North Central Luzon. Mga kapuso, 31 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.